Welcome back to my channel, Faceless Row. Here ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay. Nagbigay ng komento sa ating comment section. Lahat po yan ay binabasa po natin. At dyan po tayo kumukuha ng mga idea, kaalaman sa ating pong ginagawang FLM Comeback Series Vlog. Salamat sa inyong pong pagsuporta dito po sa ating channel. Okay guys, ang pag-usapan po natin ay yung trending na uh, tinawag siya na sir ng isang waiter tapos pinahiya po niya, no? Na bakit siya tinawag na sir, isa siyang ma'am. Alam niyo po, panonoorin po natin yung comment naman ni Doc Francis Leo Marcos. Sinasabi ko na nga ba, no, na kapag may magantong mga taong inaapakan, diyan lumilitaw si Doc Francis, no? Kahit sino ka pa, no? Mayaman ka, mahirap ka, basta pag may nakita po siya mga taong inaapit, tinatapakan, inaalimura, binabalahura, yan. Hindi mababa po yung kanyang tolerance pagdating dyan, no? Hindi niya po makaya na may mga Pilipino na tinatapak-tapakan. Mga ganitong klase mga tao. Okay, guys, ipapakita ko na po sa inyo itong video, no, na, na manggagaling at message sa atin doon kay nakalimutan ko yung pangalan nitong ano na to na Becky na to. Hindi po ako galit sa mga LGBT. May mga friends din po tayo na LGBT. Pero hindi ganito ang ugali. Okay, ito Ng si konting reaction. Doc Francis. Regarding dito sa isang bakla na na taga Cebu na nagpatayo ng 2 oras dun sa waiter dahil mali yung pagkaka-address sa kanya, in-address siyang sir. I think the name is also. Ayun pala yung pangalan. Ha? Trending to. Oh. Okay. Sandali lang. Nahanap pa ni Doc Epilepsy. Tapos meron ditong post na sinasabi niya na ang pagkakaintindi ko rito is um, parang parang ito yung mukha niya, to. Ayan. Ayan. Pagkakaintindi ko rito, ayan pinatayo niya yung waiter ng 2 oras dahil mali lang yung pagkaka-address sa kanya na sir. Tapos sinasabi niya rito na yung kanya daw suot na mga alahas at damit ay pang 1 century na grocery nung mahihirap at wag daw siyang ibas. Grabe naman. Unang-una, sir, Sir Bayot, paano kaya address ng ma'am? Yung pagmumukha mo, barakong-barako. Di ba? So ito lang, mabilis lang to. Hinihingi ng supporter ko yung aking opinion dito sa nagtitrending about this Bayot Bacalso. Okay? Sorry guys, tawa Yung na tawa. sinasabi mo na yung damit, yung mga suot mo is worth 1 century na grocery nila, dapat hindi ka nila i-bash. O buwisit ka, pumunta ka rito. Yung 1 century mong damit, kaya ko sunugin ng isang araw. Mm. Ayun. So yan yung opinion ko. Ang opinion ko lang, hindi naman ako against sa LGBTQ. In fact, marami kong empleyado na tomboy, may mga empleyado kong bayot. Andyan si Eliza, si Tarogo, pero empleyado ko yan, administrator ko yan. Respetado naman sila. And dapat, nung hindi ka nahiya na gawing babae, yung barakong pagmumukha mo, dapat expected mo na minsan ang tao, pagkamali ng address, tawagin kang sir. Dapat tanggap mo yon. Ngayon, kung tawagin ka nilang ma'am or miss, and that is a privilege and a bonus. Dapat ganun ang mentality mong hindot ka. Oo. Oo. Paano kaya address nung waiter na, ma'am, yung pagmumukha mo, mas barako ka pa sa akin. Oh, di ba? Andito po ako sa probinsya ngayon. Oh, andito ako sa probinsya. Oh. Oh, Bayot, yung suot mo, emblem lang ng sasakyan ko. Oh, ayan. Yung suot mo, emblem lang. Emblem lang ng sasakyan ko yung suot mo. Andito ako sa probinsya ngayon, andito ako sa Isabela. Yes. Oh. Oh, Bayot, yung
Yung suot mo, emblem lang na sasakyan ko yan, animal ka. Oh, grabe ka. Biruin mo, pinatayo niya yung ano, in-address lang siya na sir. Sir, ano pong order niyo? Nagalit. Pinatayo niya ng 2 oras yung waiter. 2 oras. Sabi. Oh, dapat kayong mga bakla, ah, wala naman akong against sa inyo. In fact, marami akong empleyadong bakla. Marami akong empleyadong bakla. Okay? So, pakinggan natin. Kataon kung saan nakatayo ang waiter ng 2 oras upang siya ay mag-educate tungkol sa gender sensitivity. Hindi niya umano pinilit ang waiter na tumayo ng 2 oras. Sinabi rin ni John Macalso na kinausap niya ang restaurant management, ang crew member at maging ang store supervisor na naruroon sa insidente. Pagkatapos umanong marinig ang kanilang mga panig, masaya umano siyang sumang-ayon ang restaurant management na itutuloy ng restaurant ang gender-responsive practices nito. Okay. So dito makikita natin na medyo ginagandahan nila yung kanilang istorya, pero the damage has been done. Pero mo hindi ka na naawa doon sa waiter, 2 oras mong pinatayo dahil nagkamali lang ng pagbanggit sa iyo, na address ka lang ng sir. Oh. Dapat nung hindi ka nahiya, na nagdamit ka ng pambabae, dapat tanggap mo na nagkakamot ka rin ng itlog. Tama, mali? So, the moment na nandiyan pa yung itlog mo at kinakamot mo, dapat maging proud ka o hindi ka maging sensitive na i-address ka nila na sir. Kasi sir ka naman talaga. Di ba? Kung nandito ka lang sa Maynila ngayon, lahat ng empleyado ko, yung sa mga negosyo ko, sinabihan ko yung mga empleyado ko na pagpapasok ka sa establishment ko, halimbawa, iinom ka ng coffee, hindi ko na sasabihin kung ano establishment. Lahat sila babatiin ka ng sir. Oo. At kapag ka yung empleyado ko pinatayo mo ng 2 oras, gugulpi sa'yo, animal ka. Di ba? So, hindi mo alam kung ano yung mga establishment ko. Sinabihan ko lahat. Pati yung mga kaibigan ko negosyante, sinabihan ko lahat. Marami ko negosyo sa Cebu. Sinabihan ko na pag darating ka dyan, napasok ka sa establishment ko, ang sabi ko, batiin ka agad na sir. Pero maging magalang sila. At kapag isa sa mga empleyado ko pinatayo mo, eto tandaan mo, gagawin kitang lalaki. Susuntok-suntukin kita hanggang maging lalaki ka. Walang iyan to. Yun lang. At in-educate ko lang kayo at sinabi ko lang na pasensya na kayo. Nandito ako sa province at busy po ako. Meron akong ginagawa. Busy ako. Nandito ako. Nag-iikot ako sa between Isabela and Cagayan. Yes. At baka pumunta ako, umikot ako ng Bintar. Okay, doon sa kaibigan ko, kay Mayor Richard Digala. Papasyalan kita, Mayor. Odette, so instead na mag-Manila ako, baka umikot ako na Ilocos Norte. Sabi ni Muna Ray at saka ni Marlene Monjeng Klein. Thank you sa inyo, Wow, ang dami kong viewers, G, Tingnan mo, nakita mo, G? Kauumpisa pa lang yan. Iba kasi yung FLM. Ang dami kasi nag-PM sa akin, especially mga empleyado ko sa Cebu. Shout out dyan sa palangga ko at saka dyan sa mga lahat na empleyado ko dyan sa Cebu. Sir, nakita nyo ba to? Sabi ko. So ngayon lang ako nagkaroon ng free time para makapagbigay ng komento with regards dyan sa kay Baklang Bacalso na yan. Hindi nga ako interested na hanapin yung pangalan niya kung sino siya. But nang nakita ko yung kanyang ginawa, ay sinasabi ko lang sa'yo na binilinan ko lahat ng empleyado ko sa lahat ng establishment ko, pati ng mga kaibigan ko, na pag nakita ka nila, i-address ka agad sabay-sabay, sir. Kapag isa sa mga empleyado ko, pinatayo mo ng 2 oras, alam mo na mangyayari sa'yo, bubugbugin kita. Hanggang maging lalaki. Advice ko lang, kayong mga pangit na bakla na mukhang barako, nung hindi kayo nahiya na magdamit babae,
dapat hindi rin kayo maging sensitive kapag ka in-address kayong sir, lalo na sa mga ibang establishment, dahil mukha ka naman talagang sir. Oo, dapat di kayo. Ngayon, kung tawagin kayong miss or tawagin kayong ma'am, that is a bonus. Na dapat niyong bigyan ng ano, ng magandang rating. Dahil in-address kayong ma'am and sir. That is a bonus. But the people is not obliged to call you ma'am. God damn it. Lalo na kung mukhang barako talaga yung pagmumukha mo. Okay? Oh, ang dami 1,000 plus yung nanonood sa akin. Oh, okay. So trending ka na, Bakalso. Ha? So yun ang sinasabi ko. It is a privilege. It is not a right. Okay? Okay? Not even a privilege eh. Di ba? Kumbaga bonus yun pag tinawag kang ma'am, pag tinawag kang miss, bonus na lang yun. Okay? So dapat pag may tumawag sa yung sir, tanggapin mo na yon. Dapat hindi ka masyadong sensitive sa ganung tawag kasi mukhang barako ka naman talaga. Hindi mo ikinahiya na nagdamit ka ng babae although kinakamot mo naman yung itlog mo. You wearing lingerie while you scratching your balls. God damn it. Hindi ka nga nahiya doon eh. Na magsuot ka ng damit babae na habang kinakamot mo yung itlog mo. Di ba? Dapat wag ka rin mahiya na pagka in-address kang sir kasi mukhang lalaki ka naman talaga. Kamukha mo nga si si Buhaya, yung artista. Di ba? So yun lang. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Babalik ako mamaya. I love you guys. Thank you, Doc Francis. At ingat po kayo lagi. Alagaan niyo po ang sarili niyo. God bless you po. Okay, guys, ayan ang sinasabi ko, di ba? Kapag may taong inaapi, may isang Francis Leo Marcos na mag-stand out, mag-stood out, di ba? Among the many. Okay, gusto kong sabihin sa inyo na ulitin natin, no, hindi against si Doc Francis Leo Marcos sa lahat ng mga LGBTQ. Okay? So, may mga empleyado nga siya, di ba? Okay, so salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. At salamat sa mga katawanan. Humingi po ako ng tawad, no? Kasi minsan nagsasalita si Doc Francis, tawa ako ng tawa o kaya naman salita ako ng salita. So pagpaumanhin po ninyo. Okay, lalagay ko po sa description ng vlog na to yung link ni Doc Francis Leo Marcos, yung kanyang YouTube channel, FLM Comeback Series. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-sub na po kayo and then share nyo po yung mga live stream ni Doc Francis. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas at syempre nga pala patuloy po tayo manalangin sa mga naapektuhan ng baha. Dito nga rin po sa Parañaque, talagang baha rin dito sa amin at napakahina ng signal. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang ba ako si Doc Francis Leo Marcos. Syempre, sama ulit. Kadikit tayo dyan. At syempre, salamat din sa nagmamahal kay Faceless Raw. Kita-kita muli tayo sa susunod na episode dito lang sa ating YouTube channel. God bless everyone. Bye-bye.